Welcome to Donmar TV News Channel. Tinamang gatungera rin to eh. Ha? Parang hindi rin nagbasa eh. Ha? Nag-comment lang. O, tingnan nyo kung paano ginagatungan ng taong bayan ha. Kasi yung iba naman kasi tanga-tanga lang din kapag nagpapagatong. Alam mo yung sa yung mga chismosa sa karne. Yung, uy, alam mo, sabi nung kapitbahay natin. Yeah, sabi nung kapitbahay natin, ang baho daw nung anak mo. Ha? Talagang iba daw yung amoy ng anak mo tuwing umuwi. Tapos iba-iba pa ang kasama pag umuwi. Ha? Parang ganun yung gagatong eh, di ba? Parang ganun to eh. O yung mga naman tatanga-tangang nanay na sinabihan, pasensya na, hindi naman lahat ng nanay. Pero sinabihan na, ay, di nga, sabi niyo talaga yun? Sinabi niya? Ano yung anak ko, pahaliparot? Hindi nga. Hindi mo na tinanong, totoo kayang sinabi niya yon? Di ba? Ganyan yung mga gullible na tao eh. Hindi mo na nagtanong, sandali, totoo kaya sinabi niya yun? Baka naman nag-iimbento ka lang. Hindi, tatakatang eh. Ay, talaga sinabi niya yun? Buti nga yung anak ko. At least yung anak ko, nakakaluwag-luwag na sa buhay. Yung anak niya, walang kwenta, mangingino, mga ganon. Tanga-tanga din eh. Nagpadala sa kwento. Parang ganyan yung mga naniniwala dito eh. Sinasabi niya hindi ito maliit na bagay para sa mamamayang Pilipino eh. Ha? Nakakabahalang maliit na bagay yung pagtingin ng Pangulo. Ganun ang pagtingin ng Pangulo sa taong bayan eh. Maliit. Kayo ay maliliit para sa taong bayan. Wala. Minilalang lang kayo ng ating Pangulo. Ang ating Pangulo, they don't care about you. Mga ganyan-ganyang eksena. Di ba? Ganyan ang ginagawa ni Tony Castro. Ha? Ginagago, tinatarantado niya yung mga Pilipino at sasabing, tinan nyo na, maliit na bagay daw ang tingin ng Pangulo. Ganyan. Tapos ito namang iba, ay oo nga, totoo nga, minamaliit nga ni Pangulong Duterte. Nakakita lang ng word na maliit, hindi tiningnan yung buong konteksto ng sinabi, naniwala na. Sabi nitong isa, si Brosas ba yan? Ito na, sige na nga. Ayan, isa pa ito. Ha? This is how detached President Rodrigo Duterte is from the plight of ordinary people. Napapa-English sila, no? Pag bumaba na sila. Pero pagka sila, masyado silang makamasam. Pero pag bumaba na sila, na English sila, no? No wonder we are back to where we are. Or even worse. Exactly a year after the imposition of the lockdown. Okay lang, Mr. President, na iwan ninyo kami sa labang ito ng COVID-19. Meron ba sinabi si Pangulong Duterte na iiwan tayo sa laban na ito? Dagdag bawas? Hindi kailangan ng mamamayan na inutil na pinuno na once a week lang sumusulpot. Ito naman yung tipo ng chismosa na meron sinabi sa kanya, uy, merong dyan dyan sa kabilang sa may kanto. Hinuli dyan. Bakit? Kasi yung hinuli doon, umiinom sa karsada. Nagwawala. Tas ito naman to si kaya kwento niya ngayon sa mga kachismosa niyang ngali. Uy, alam mo yun sa may nahuli doon sa kabilang kanto. Sabog! Nagwawala, sabog pala. Una, nang umiinom lang, ngayon naging sabog na. Ito namang tatanga-tangang nakwentuhan. Ano sinabi? Ay, grabe talaga yung anak ni Pedro na yan. Hindi lang sabog yan. Manyak pa yan. Nadagdagan na uli. Kahit wala naman doon sa sinabi noong una, wala naman doon sa malayo sa katotohanan, nadagdagan na ng kung ano-ano. Parang ito, okay lang, Mr. President, iwan nyo kami sa labang ito. Paano na? Saan mo nakuha yung idea na iiwan ni Presidente? Diba? Ganyan na makasinungaling ito mga kongresista na ito. Naku po. Lupit eh. This is how detached President Duterte is from the plight of ordinary. Alam mo, ganito lang yan Alam mo ako,
Nag-i-speech si Pangulong Duterte, pinapanood ko. Nakita niyo yung speech ni Pangulong Duterte? 'Di ba? Tinanong niya, Michelin, maraming salamat Michelin Pantalyon. Thank you very much. 'Di ba doon sa speech ni Pangulong Duterte kung napanood ninyo? Oh, 'di ba sinasabi ni explain blah 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 bilang pagkakat si Pangulong Duterte. I understand what parang sinasabi daw ni Duque. Okay, naintindihan niya. Pero when? Hindi pa nga maintindihan ni Duque yung tanong eh. Sa madaling salita, tinatanong ni Pangulong Duterte, kailan ito mapupunta doon sa mga quote-unquote isa squatter o sa laylayan, di ba? Yun yung tinatanong ni Pangulong Duterte, give me exact day. Ibig sabihin, si Pangulong Duterte very concerned siya doon sa mga kababayan natin na mahihirap. Yun yung paulit-ulit niyang tinanong kay Duque. Napanood niyo yun? Paulit-ulit niya yun. Dinidikdik niya kay Duque. Kasi parang pinipilit ni Duque na parang kesyo meron na parang protocol, mauna muna yung frontliner. Oo, tama naman din. Tama naman yung sinasabi ni Duque. Okay? Meron ganun talaga. Kaya lang, paulit-ulit din ini-insist ni Pangulong Duterte to make the long story short, ini-insist ni Pangulong Duterte bilisan na mabigyan yung mga mahihirap. Ganun ang puso ni Pangulong Duterte. Tapos sasabihin nito, wala siyang plight for the ordinary people. Napakagago lang din eh. Sorry pero totoo talaga eh, di ba? Ganun talaga yung yung nangyari. Tapos sasabihin concern ng Pangulo sa mga mahihirap. Tapos sasabihin wala siyang pakiramdam wala siyang plight for the ordinary people. Napakaloko rin eh. Ibang level. Ito pa, sige. Para lang maintindihan ninyo, okay? Para lang maintindihan ninyo, baka sabihin naman ninyo, mali yung sinasabi ko, di ba? Ito yung buong speech ni Pangulong Duterte. Doon sa part na sinasabi niya, yung maliit lang. Okay? Kayo magsabi sa akin kung minamaliit niya or he was trying to encourage the Filipino people. Kayo na magsabi, For another. Yun ako, this winds up our talk for tonight. I will just say to my countrymen that do not despair. Kaya natin ito. Ayan ang linaw the very point of the President, do not despair. Kaya natin ito. That's the very heart of the message of the President explaining to the people. Kaya natin to. Do not be despair. Yan linaw niyan. COVID na ito. Maliit na bagay ito sa buhay natin. Tingnan nyo Wala naman siya sinabing maliit na bagay lang yan. Minamaliit lang. Hindi. Ang sinasabi niyan, huwag kayong mabahala. Huwag kayong ma-despair. Huwag kayong mag-worry. Kaya natin to. Maliit lang to. Marami pa tayong pagsubok na dinaanan na mas mabigat. Marami tayong dinaanan mas grabe, mas mahirap, mas na magluluha kayo. Saka, I know, lahat kayo, lalo na mga kababayan ko nandyan sa Escobar area. Ang linaw niya, ang sinasabi niya, huwag kayong mabahala, kaya natin ito, maliit lang ito, marami pa tayong pinagdaanan, ang ating bansa na pinagdaanang mas mahirap at mas malupit pero kinaya natin, kaya itong COVID, kaya natin to. He was trying to encourage the Filipino people, tapos sasabihin ninyo, minamaliit ni Pangulong Duterte itong problema, mga gag! Kaya nakakabuwisit kasi napanood ko to I was so encouraged when I was watching this speech ni Pangulo Sabi ko, grabe yung Pangulo He was encouraging the people. Kaya natin to. We can do this. He was motivating the Filipino people na kaya natin to. We can do this. Mas madami pa tayong pinagdaanan noon. Maliit na bagay. Ito kaya to. Tapos sasabihin ninyo, minamaliit ni Pangulo? Gago pala talaga kayo Lahat kayo, huwag kayong matakot.
at hindi ko kayo iwanan. That's the very point. Lahat kayo, huwag kayo matakot. Hindi ko kayo iiwanan. Ang nilagay lang maliit na bagay to. Tingnan mo kung hindi ka gago yung mga media natin eh. Oh. It was so clear. Ha? You are so... Sorry ha, pwedeng magmura lang ng one time. Pwedeng one time lang magmura. Ha? You're so... Stupid. Kung ang intindi mo dyan, minamaliit niya itong problema natin. Hindi talaga eh. Pag pinakinggan kong paulit-ulit, he was saying, huwag kayo mabahala, do not be despair, kaya natin ito, maliit lang ito, kaya natin ito dahil mas marami pa tayong pinagdaan ng mabigat na problema sa bayan natin. Pero kinaya natin. Ang pinakamatindi pa nga nito, tinapos niya eh, hindi ko kayo iiwan.